Welcome to Donmar TV News Channel. Eh kung karisma naman pala ang gusto ninyo, eh kunin nyo na lang si Vic Soto dyan bilang presidente. Oh, sino pa? O ilagay nyo si Boy Abunda na presidente. O gusto nyo yung isa pa, si Vice Ganda, gawin nyo na lang presidente. Kung karisma rin pala gusto ninyo, pero wala atang karisma yun eh. Hindi diba ho? Kung karisma rin pala ang labanan natin dito eh. Kasi yun ang naiinis ako na sabi, kasi hindi ko type itsura ni Bongo. Sabi ko, hindi mo lang type, yung wala lang karisma kaya ayaw mo kay Bongo. Ang sakit sa bangsa. Ay kung gusto nyo, BTS na lang. Ay hindi. Iba pala yung mga Koreano pala yun. Karisma palang hinahanap si Ibana. Yan, si Ibana na lang gawin nating presidente. Oo na lang, ha? Joke lang. He doesn't have the wit. Ano ito? Comedy ba ang pamumunuan niya? Comedy ba ang papunuan ito ni Bongo? At gusto nyo ng wit-wit na kailangan ma-wit-wit? Ay nako. At saka tingnan mo ha. Tingnan mo. Ito lang eh. Ang ganda na nangyayari sa bansa natin. Okay? Tuloy-tuloy. May vaccine. Binanatan nyo yung vaccine. Siniraan nyo Sinovac. Dumating na yung Astra. Ngayon, naghahanap na naman kayo ng issue sa drug war. It's okay to criticize. Pero yung mayat maya, kaliwat kanan, hindi ho maganda. Madam Lenny, nakakasakit sa ulo. Kaya tuloy instead, isipin nyo na lang ito. Isimple lang naman ho eh. Kayo hong mga anak, yung nanay ninyong talak ng talak. Di ba kaya nga, sorry kay magagalit tayo sa mga nanay. May tinatawag tayong nagir, di ba? Yung nagdang ng lahat na lang ng gawin mo, mali. Lahat na lang ng gawin mo, may negative siyang sasabihin. Anong pakiramdam nun bilang anak? Sige nga ho. O, di ba sakit sa ulo nun? Oh, ang sakit sa ulo nun. Ang sakit sa pakiramdam. Mayat-maya, kaliwat ka. May ginawa ka mabuti. Dumating yung vaccine. May sasabihin tungkol sa vaccine. Tapos, dumating yung Sinovac, may sasabihin tungkol sa Sinovac. May dumating yung Astra, may sasabihin na naman tungkol sa iba. Parang kayo naman, anak. Pumasa ka na. Sasabihin nila, anak, maganda yan, pumasa ka, pero bagsak ka doon sa iba. O kaya, sasabihin mo, ma'am, mami, pasado ako sa lahat ng subjects ko. Sasabihin naman yung anak, oo nga, pero ang baba mo, hindi ka nag-top. Parang ganyan ka, Madam Robredo eh. Actually, hindi lang pala si Madam Robredo. Buong oposisyon ganyan. Yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, walang nakitang maganda. May nakita ka bang oposisyon na pinuri man lang yung mga magagandang ginawa? Wala. Si Pangilinan. Yung mga dilawan talaga, yung mga liberal si Drilon. Si Robredo. May nakita ka sa kanila nagsabing, kahit ano isipin mo to lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, pangit sa pananaw nila. Tapos, sasabihin ninyo, propaganda dahil nagagalit sa inyo yung tao? Ay, gago pala kayo. Yun ang masasabi ko. Hindi, isipin mo, wala kayong nakitang ni isang maganda, te. Ano to? Sa lahat ng ginawa ng gobyerno to, wala ni isang maganda? Ano? Hindi yung ginawa ang problema. Siguro may mga kayo, contact lenses kayong madudumi. Kaya ang dumi ng tingin ninyo sa lahat. O yan, tama. Kasama pala dyan si Dilimaw at si Trililing. Hindi, sabi ko nga ako, suko na ako kung meron silang sinabing isang maganda. Isa lang. Purihin nila, thank you Mr. President for doing this. Wala. Imagine, wala ni isa. Sa dami ng magandang ginawa ng gobyerno to mula noong 2016, wala ni isa. Tapos sasabihin ninyo,
propaganda machine ang kumakalaban sa inyo. Hindi. Ang kumakalaban sa inyo dahil sa pagiging negatibo ninyo. Tanungin nyo kaya yung mga anak ninyo. Try nyo lang. Tanungin nyo yung mga anak ninyo. Sabi nito, hindi ba sila natutuwa na inayos sa Manila Bay? Di ba, inisyo nga nila yan. Dolomite, 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 kaliwat kanan, Dolomite, Dolomite, Dolomite. Binantayan pa ng isang ABS-CBN, talaga nakabantay dyan na mawala yung Dolomite sa Bagyo. Mantakin mo, Bagyo ha? Bagyo nakaabang yung sasakyan. Asan ha? Mawawala na yan, Dolomite, mawawala na yan, Dolomite. Ayan. Ay, nandun pa rin. Ayan, humahangin na malakas. Mawawala. Ay, hindi, nandiyan pa rin. Cecil Galion, nyeta talaga yung fake BP na yan. Government laging handa, Lenny laging tanga. Correct. Tapos etong nakakatawa. They still think there's so many. Eto na lang sabi ko nga o sige, lahat na ng propaganda natin, mali! Lahat ng ginawa ng gobyerno, mali! Sila lang ang tama. Go! 2019 nag-eleksyon, wala sa inyong pumasok ni isa. Ang tingin pa nila, they are right. And we are many. Wala nga di isa, tas we are many. Yung mismong presidente ninyo, yung presidensable ninyo, hindi nga nanalo, hindi pumasok. Ano to? Sa akin, katangahan na lang talaga yung yung hindi mo ma-realize na mismong presidente na ninyo na tumakbo, okay? Yung pinaka-kataas-taasang presidentiable na sa inyo na si Mar Rojas, hindi pumasok sa senatorial? Utsa, ano na yun? Hindi pa ba wake-up call yun? O, pangalawa, sige, tanggalin na natin si Mar Rojas, baka pangit ang imahe niya. Si Bam Aquino, isang Aquino. Isang kamukha ni Noynoy. Ay, ni Ninoy. Isang sobrang magaling sa Twitter. Hindi rin napasok. Lahat na ng credit kinuha. Hindi rin napasok. Hindi pa ba wake up call sa inyo yon? Na hindi kailangan na propaganda para kayo patumbahin? Ibig sabihin nun, walang naniniwala sa inyo ni isa. And stupidity na lang siguro kung magbayad pa si Pangulong Duterte ng vlogger para ipagtanggol siya. Diba? Bihira naman Kaya nga ako excited ako Excited ako dito sa darating na eleksyon sa 2022. Sobrang excited ako. Bakit? Dito natin makikita yung mga totoong DDS at talaga mga balimbing. Actually, hindi pala balimbing. Mga hipokrito lang. Yung mga unyango naman talaga, yung mga hindi naman DDS. Diyan natin makikita. Pangalawa, dito natin makikita na pupulutin talaga sa kangkungan itong kandidato nila. Dito natin makikita talaga. At pangatlo, dito natin mapapatunayan kung ang mga Pilipino gising na at hindi sira ang ulo at naniniwala sa mga artista o di kaya sa mga sikat lang. Talaga yon, doon mo makikita. Kasi, eto lang sa akin. Hindi ko to inaano, pero, sige nga if there is one thing, okay, na qualification para sa isang pangulo, ano yon? Sikat? Mayaman? Merong pangalan? Diba if there's one thing na dapat na isang pangulo yung masipag? Ano pa? Yung may record? Ano pa? Yung may karanasan? Ano pa? Yung magpapatuloy kay Pangulo, yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Na kanino tong apat na to? Tanungin ko kayo, na kanino tong apat na to? Na kay Bongo lang lahat yan masipag. Sige. May dalaban pa ba kay Bongo pagdating sa kasipagan? Tanungin ko kayo. Pangalawa, sa ginawa.
Ilang malasakit center na gawa niyan. Ilang tulong na gawa niyan sa mga kababayan nating nasunugan. Kasi simula pa lang yan, ha? Oh, actually, hindi pa nga sa senador, ginagawa na niya yan, eh. Oh, pangatlo, karanasan. Sino ang naka-OJT since 2016 na presidente? Nakadikit kay Pangulong Duterte. Lahat ng desisyon ni Pangulong Duterte na andito sa tabi niya. Di ba siya lang? Oh, pang-apat. Oh, sino yung talaga magpapatuloy? Sigurado kang 100% ipagpapatuloy yung ginawa ni Pangulong Duterte. Kulang na nga lang magkapalit sila ng muka. Di ba si Bongo? Tanuhin ko kayo, meron pa bang iba? Sige nga ho. Oh, give me this 4. Kung meron kayo makita doon sa iba, suko ako. Oo, sige. Ang ano lang yun man ang negatibo lang naman yun na nakikita kay Bongo sa ngayon. Eh wala siyang karisma. Anak ng tutsa yan, no? Oh, yung totoo. Yan lang ang nakikita niyong negative kay Senator Bongo. Wala siyang karisma.